bearer. Ayan. So, siya po ay doon sa point 4 and 5. Kaya ngayon po ay tayo ay nasa point 6 and 7. So, ito po, ang sabi nga po doon sa point 6, must possess endless strength so as to trust, press, and force his way onward without giving way under harsh treatment. Ayan. So, dapat daw po tayo ay magtaglay ng walang katapusang lakas upang isulong, itaguyod at pwersahin ang kanyang daan pasulong nang hindi bumibigay sa masamang pagtrato. Amen? So, napakaganda po mga kapatid. Sabi po doon sa 1 Peter chapter 2:20, for what credit is there if you endure the beatings you deserve for having done wrong? But if you endure suffering even when you have done right, God will bless you for it. Ayan. Sabi po ay sa 1 Peter 2:20 sa Tagalog, sabi po doon, maipagkakapuri kaya ang magtiis ng parusa kung ito ay dahil sa paggawa ng masama. Hindi, ngunit pagpapalain kayo ng Diyos kung kayo ay maparusahan sa paggawa ng mabuti. So meaning, ang sabi po dito, kung ang ginagawa natin, sabi nga, ay hindi naman, sabi nga ay tayo ay napaparusahan ng dahil sa mga mali nating gawa. Sabi, hindi ito tutungo doon sa tayo ay magiging tagumpay. Yung tutuhan ng tagumpay. Maaring kung tayo man ay makaranas ng inaakala nating tagumpay o maranasan natin yung tugon doon sa ating mga ginawa, pero mali naman, sabi nga, ito ay hahantong din sa kapahamakan. Tama? At tayo ay patuloy na magkakasala. So, ibig sabihin, hindi talaga po mga kapatid pwedeng magbunga ang masama ng mabuti. Hindi kapag ka talagang sinabing masama, iyan ay masama. Ano po? So, yun po yung pagkakaunawa ko doon. So, sabi nga po, kung ang atin namang sabi nga ay nararanasan na ang akala natin ay parusa dahil sa ating paggawa, ibig sabihin kung tayo po mga kapatid ay inuusig ng dahil sa paggawa natin ng mabuti, ibig sabihin, mayroon tayong aasahan, may pag-asa na tayo ay magkamit ng pagpapala na sabi nga ay pagpapalang walang kabalisahan. Ayan. So, ibig sabihin po mga kapatid, kung ang ating mga gawa katulad nitong ginagawa natin, ito ay kalugod-lugod sa ating Panginoon, di ba? Dahil ito naman talaga ang nais ng Panginoon, ang tayo ay magpakalalim sa kanyang mga salita. Sabi nga, ang ibubunga po nito mga kapatid, sa ating buhay ay hindi lamang material na bagay, hindi lamang po financial na bagay, lahat po pagpapalain ng Panginoon sa atin, no? Lalong-lalo na siyempre yung spiritual life natin at tayo ilalayo ng Panginoon sa kapahamakan. Di po ba? Di baling dumanas tayo ng mga persecute sa buhay kung alam natin at sigurado naman tayo sa sarili natin na ito yung kalooban na dapat nating sinusunod sa Panginoon. Ano po? Yan. So, sige po, tuloy po tayo. Sabi pa po doon, this passage makes it very clear that there will be times in the midst of battle when you and I will feel that we are being wrongfully treated. These types of situations are bound to arise, but do not allow Satan to put resentment into your heart. Learn to give the situation over the head and endure what comes
patiently, God will be blessed with you. Ayan. Sabi nga po, ginawang mas malinaw ng bersikulo na ito na may mga pagkakataon sa gitna ng mga pagsubok na tila ba hindi tayo nakakatanggap ng tamang pagtrato. Ang mga ganitong klase ng sitwasyon ay hindi maiiwasan. Ngunit, huwag mo ang hayaan na makapagtanim si Satanas ng sama ng loob sa iyong puso. Amen? Aralin mo kung paano itagubilin sa Diyos ang iyong sitwasyon at magtiis ng may pasensya. Kaluluguran ka ng Diyos. Yan. Praise God. Di ba? Kung sabi nga dito, nililinaw lamang, nililinaw lamang po ng mensahe or ng ating tinatalakay na kung may mga bagay man tayong nararanasan, hindi naman po ito ibig sabihin ay talagang tayo ay pinaparusahan. Ano po? Ibig sabihin, ito po ay isa sa mga bagay na tayo'y hinuhubog ng ating Panginoon sa paraan ng ng mga bagay na hindi natin nagugustuhan. Bilang Kristiyano, dapat yun po yung pananaw natin sa ating mga pinagdadaanan. Amen? Lalo na mga kapatid, kung ang ating pinagdadaanan, sabi nga ay mismong tao, yung gumagawa sa atin, like meron tayong halimbawa, kapamilya o relatives, mga kapatiran, na kung saan ito ay nagdudulot sa atin ng parang tila isang pagsubok sa buhay natin. Wag po nating sabihin na ito ay parusa sa atin. Bagkus, sikapin po natin na i-turn natin ito sa blessing. Sabi nga, lakaran po natin ito ng walang pagtatanim na galit o sama ng loob. Bagkus, pag-aralan po natin kung paano natin ito matutugunan na na ang Panginoon, yung sa kaparaanan ng ating Panginoon. Ano po? Alam niyo, dapat ma-practice po natin ito sa ating mga sarili bilang mga Kristiyano, mga kapatid. Ito po yung natutunan ko kapag lalo na kung mga lingkod na ng Diyos o kaya ay mga kapatiran sa pananampalataya at sa kapamilya natin. Kumbaga, yung mga malalapit na talaga sa puso natin ang nagiging test sa ating pananampalataya. Medyo mabigat po ito, mga kapatid, lakaran. Bakit? Kasi siyempre mahal mo sa buhay, hindi mo ini-expect na magagawa sa iyo ang isang bagay na ikay masasaktan dahil alam mo sa sarili mo na kapamilya mo siya or kaya naman ay close kayo, di po ba? Pero ang totoo, mga kapatid, kung atin po itong nanamnamin at sabi nga hihimay-himayin, imagine natin kung papaano si Jesus Christ ay nahirapan sa krus ng Kalbaryo. Si Jesus Christ po ay hindi bumigay kahit na nakita natin kung napanood, 'di ba? Madalas napapanood natin pag Holy Week yung Passion of the Christ po ba 'yon? Yun po yung kung atin po yung i-imaginein na habang binubugbog, pinapalo, tapos may pasan-pasan siyang krus. Imagine natin po na si Jesus Christ po, sunod lang siya ng sunod. 'Di ba? Wala siya dong galaw na tila parang aamba na siya ay magrereklamo, tila siya ay magpapakita sa tao na na lalaban ba siya, susuko ba siya, 'di ba? Kung i-imaginein po natin yan lagi, mga kapatid, kapag tayo nasa gitna ng unos sa buhay, makakaramdam tayo, mga kapatid, ng parang kapayapaan. Alam niyo po, yan yung pinaka-medicine ko kapag ka po yung dumadaan ako sa mga pagsubok na parang parang kakaiba ito ngayon, yung nararanasan ko. Yun po yung iniisip ko. Kasi napanood ko naman yan, madalas ko nga yung pinapanood, na habang siya'y tinitingnan ko, habang siya'y sinusubaybayan ko, habang siya'y pinapanood ko,
Iba-iba yung pumapasok sa isip at puso ko doon sa kanyang pagdurusa. At sabi ko nga, oo nga naman ang tunay na isang Kristiyano na talagang sabi nga ay sumusunod sa kalooban ng ating Panginoon, mga kapatid. Kahit anong sibat sa atin ng kapwa natin, hindi tayo kailangan lumaban. Alam nyo, yung laban na parang papatulan natin, hindi po yun kalooban ng Panginoon. Kasi kapag ka po ganun ang ating reaksyon or ang ating sabi nga ay gagawin o hakbang, hindi po tayo kaluluburan ng Panginoon. Pero subukan po natin na mas kung maibababa pa natin ang ating sarili habang tayo ay minamaltrato, di ba, ng tao. Alam nyo, pinakamasarap na maranasan sa Diyos tayo magsumbong. Ilang beses ko po yan naranasan sa Panginoon. Yung ikaw ay talagang ilang paso na, halos hubaran ka, dikdiking ka, durugin ka. Mga kapatid, napakasarap umiyak at magsumbong sa ating Panginoon. Tapos sikapin mo na huwag kang magalit, huwag mong patulan yung taong gumagawa sa iyo ng ganun. Bagkus unawain mo siya. Lagi mong isipin na hindi niya alam, hindi niya nauunawaan yung kanyang ginagawa sa iyo. Kasi unang-una, hindi ikaw yung mismong ginagano niya, kundi ang Panginoon na pinagtitiwalaan mo. Alam mo mga kapatid, madali mong matawag doon, madali mong matanggap na mayroon talagang ganoong pagdadaanan ang isang Kristiyano. Kasi bakit? Si Jesus Christ nga sa krus ng Kalbaryo hindi nagreklamo nung ikaw ang kanyang tinutubos, 'di ba? Sa kasalanan mo, sa kasalanan ko, sa kasalanan nating lahat, 'di ba? Tandaan po natin 'yan. Napakalaking bahagi ng ating buhay Kristiyano po kung pagbubulay-bulayan po natin yung hirap na yun ng ating Panginoon sa krus ng Calvary. Yan po yung madalas kong ini-imagine, mga kapatid. Kaya kita nyo, sabi nga nung ibang pastor, bakit mukhang pasas na o ampalaya yung isang Kristiyano? Di ba po? Para hindi tayo maging Kristiyanong mukhang pasas, mga kapatid, yun po yung ating isipin. Alalahanin natin na si Jesus Christ, kita nyo, di ba? Yung ginawa niya sa atin, mga kapatid. Napakalaking bahagi po yan sa ating mga Kristiyano. No po? So, napakasarap po talaga na ang Panginoon ang ating maging kakampi. Sabi nga, wag po tayong maghanap sa kapwa natin o sa kung sinong tao na sila'y maging kakampi natin. Unang-una, yan ang talagang gagamitin na maging kalaban natin di ba? Pero kung si Jesus Christ po ang talagang magiging kakampi natin, alam mo, kayang-kaya mong mahalin, kapatid, yan. Kayang-kaya mong patawarin yung taong pumapatay sa espiritu mo, mga kapatid. Ganun po ang gawin natin. Sabi nga, daigin natin ng mabuti ang masama. Amen. Yan po ang itinuturo ng Panginoon sa atin. So sige po, atin pong ituloy ang ating pag-aaral na ito. Sabi pa po dito, nasa na ba po tayo? Dito na. These types of situations are bound to arise but do not allow. Nabasa ko na po, ayan. So ito po yung sabi dito, ginawang mas madali ng Panginoon ang bersikulo. Nabasa ko na rin po, pasensya na po ha, at medyo ako po ay talagang mayroon pang pakiramdam na nabibless ako. Ayan. Sabi po dito, it may be that in your heart, you know you made the right decision. But in the eyes of your leader, it may seem wrong. Such times will develop character in you. If you will walk in love, allowing the Spirit of God, amen, to take charge of the matter, your strength will always come by encouraging yourself in the Lord, as David sabi nga po doon sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Ayan. So ito po ay
Ang ibig sabihin po nito, makikita natin o matatagpuan natin ito doon sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Ano po ang sabi doon? Sabi, maaring madama mo sa puso mo na tama ang ginagawa mo, ngunit sa mata ng iyong pinuno ay mali. Ay mali ito. Ayan. Ang mga ganitong pagkakataon, ang huhubog ng iyong pagkakakilanlan. Ayan, meron talaga po tayong kanya-kanyang identity. Ano po? Alam niyo po yun. Yung katulad po ni, sige, gawin natin halimbawa, Sister Beverly. Si Sister Beverly po ay nabansagang pong martilyo. Amen. Yun yung identity niya. Yun po yung pagkakakilala ko sa kanya. Ito, sabi ko, ito talaga, medyo matapang. Kumbaga, di ba yung martilyo, yung ba, ano, pag ginamit mo ang martilyo, babaon ba yung pinupukpok mo kung hindi hindi wala kang puwersa, tama po, 'di ba? So ganun po. So sabi ko ito si Sister Beverly talaga martilyo kasi hindi po siya nagtatago ng mga bagay na gusto niyang iparating sa iyo. Kumbaga alam niya na masasaktan ka doon sa sasabihin niya pero hindi niya itatago yun dahil yun yung totoo. Yun yung tugma doon sa iyong ginagawa. Amen? So nasa sa atin kung tatanggapin ba natin o hindi. Ang sa kanya na iparating ko sa iyo, yung alam ko na tama doon sa iyong ginagawa, na ito yung makakabuti para sa akin, ito yung maisi-share ko sa iyo. Ngayon, kung hindi mo yan ma-appreciate, ay bahala ka, 'di ba? Yun po siya. Kaya sabi ko, ito talaga martilyo talaga ito. Yan. So may kanya-kanya tayong identity. Ano po? So bahala po kayo kung ano yung pagkakilala nyo sa akin. No po? Sabihin nyo na lamang po. At baka kung mali man, huwag kayong mag-alala. Appreciate ko po yan mga kapatid. Dahil ang gusto ko, malaya po ako. Ay, amen. Praise God. So yun nga po yung itinuturo sa atin. No po? Kung ikaw ay, sabi nga po dito, yun, may identity tayo, no? Kung ikaw ay humayo ng may pag-ibig at iyong pinahihintulutan ang Espiritu ng Diyos na mamahala ng sitwasyon, ang iyong lakas ay laging magmumula sa pag-asa. Amen. Di ba? Ibig sabihin, kung ang meron tayo ay yung pag-ibig na nagmumula sa ating Panginoon, ang ibubunga po nito ay malaking pag-asa sa buhay. Tama po? So, sabi nga po, malaking pag-asa yan. Katulad po ni David. Ayan, si David naman po ang 'di ba, si David nga po ang hinalimbawa diyan. So, alam naman po natin kung ano ang karakter ni David. Ano po? Sabi po dun sa 1 Samuel chapter 30 verse 6. Sabi po doon, David was now in great trouble because his men were all very bitter about losing their children, and they were threatening to stone him. But the Lord his God gave him courage. Ayan. Balisang-balisa si David pagkat pinag-uusapan ng kanyang mga tauhan na batuhin siya dahil sa sakit ng kalooban sa pagkawala ng kanilang mga anak. Kaya't siya ay dumulog kay Yahweh. Ayan. So sino po yung nilapitan ni David? 'Di ba si Yahweh? Ayan, yun nga po yung sinasabi ko kanina na huwag tayong maghanap na sa tao or tao ang ating maging kakampi. Mas pinakamasarap mga kapatid, sa Diyos po talaga tayo, sabi nga ay lumapit, sa Diyos tayo magsumbong. At sigurado tayo na tayo ay, sabi nga, malalagay sa tama. Kasi kung halimbawa naman at lalapit nga tayo sa Panginoon pero taliwas naman yung ating ipinaglalaban dun sa kalooban ng Panginoon. Mga kapatid, may kalalagyan din naman tayo. 'Di ba? May kalalagyan tayo pero sabi nga ang Diyos ay patas, ang Diyos ay balanse.
kung lalapit man tayo sa Panginoon dahil sa ating, sabi nga, ang motibo halimbawa natin lumapit tayo sa Panginoon at yung motibo natin ay para tayo kampihan ng Panginoon. Pero alam naman ng Diyos kung karapat-dapat ba niya tayong kampihan. Ibig sabihin, kung mahal talaga tayo ng Panginoon, hindi niya tayo ito-tolerate. Ayun. Hindi niya tayo, mga kapatid, ito-tolerate doon sa pinanggalingan natin kung bakit tayo ay, sabi nga, nagsusumbong sa ating Panginoon. Alam yun ng Panginoon kung ano yung motibo mo kung bakit sa Kanya ka lumalapit. Ano po, may mga pagkakaiba din yon na sabi nga, kahit na sinasabi natin na sa Diyos tayo lumapit kapag ganun. Pero hello, ano naman ang motibo mo sa pagkakataong iyon, di ba? Ikaw ba'y natuto naman na magpakumbaba sa ating Panginoon o sinabihan ka lang o alam mo lang na pag sa Panginoon ka lumapit ay ikaw ay sabi nga ay pagpapalain o kaya naman ay kakampihan ka ng Diyos. Hindi po ganoon ka ang Panginoon po. Ang Panginoon po ay ay Diyos ng katarungan. Ayan. Patas ang labanan pagdating sa ating Panginoon. Hindi po niya tayo hahayaan o ito-tolerate doon sa mga mali nating gawa. Pag sinabing mali, mali po mga kapatid. At kung ikaw naman ay ayaw kung ayaw mo naman, ayan, praise God, wait lang po ha. Ayan, amen. At kung ayaw mo naman, sabi nga na magpatuloy dyan sa iyong kinasasadlakan ng pagkakamali, i-ready mo ang sarili mo. Gusto mo ba lagyan ko na mayonnaise na o custard? Masasaktan ka, di ba? Masasaktan ka talaga. Pero sabi nga, yung sakit nga na yan ang babalik sa Panginoon nang walang magandang bagay na mangyayari sa'yo. Hello, gagawa ni kita sandwich. Siyempre, pag tayo'y may sugat, habang nandyan at sariwa ang sugat, masakit, di po ba? Pero yung sugat na yan habang sariwa, mayroon tayong kailangan gawin, di ba? Gagamutin natin yan. Lalagyan natin halimbawa ng betadine. O bahala kayo kung anong gusto nyong gamot dyan sa inyong sugat, kung anong sugat mayroon kayo ngayon. Mga kapatid, hilingin nyo sa Panginoon kung ano ang dapat na gamot dyan sa mga sakit na yan. Amen? So, hindi po natin kailangan, sabi nga ay, ang alagaan ay yung gawa ng kaaway. Ang kailangan po natin mga kapatid is yung kagalingan na nagmumula sa ating Panginoon. Amen? Lalo na sa panahon ngayon mga kapatid, hindi na po talaga biro, hindi na rin po talaga madali mga kapatid na gamutin ang mga sugat na pinagdadaanan ang mga mayroon tayong sugat. Sigurado lahat naman tayo, no? Pero sabi nga, nandyan ang Panginoon, nakahanda, laging tunghay sa atin at laging naka-open ang kanyang mga kamay para sa bawat isa sa atin kung ano man yung ating pangangailangan mga kapatid. Basta clear sa puso natin ang ating paglapit at wala tayong itinatagong anuman na galit, puot. Mga kapatid, talagang kayang-kaya po ng Diyos lahat yan ay gamutin sa atin. Maliban lang kung talagang sabi nga matigas ang ulo natin at huwag kang aasa. Sabi nga, huwag kang aasa, nagagaling ka, 'di ba? Kaya ang pagsunod po sa Panginoon mga kapatid, isa po ito sa sabi nga ay biyaya ng Panginoon. Pag nakaya mong sundin ang kalooban ng Panginoon, alam niyo mga kapatid, isang napakalaking biyaya sa buhay ng isang tao yan. Amen? Pero kung sabi nga, kung susunod ka lamang dahil ang purpose mo is makamtan mo yung mga bagay na karangyaan o kung ano pa man sa mundong ito mga kapatid, hindi po ganun ang Panginoon. Ano po? Kung magkamit ka man ng mga bagay na yan at binigay nga sa iyo, ano naman ang response mo about dyan kapag kaya ni na-release na sa iyo yung blessing na yan, baka naman ay sabi nga ay maghayahay ka na, magliwaliw ka na, at talagang sabi nga ay magpakasaya kang walang tarus, ayan. So, huwag kang maaasa sa Panginoon na talagang sabi nga ay ikay maliligtas kasi iyan yung pinipili mong buhay, di ba? Binigay na nga sa iyo ng Panginoon yung karangyaan. Pero ano naman ang gawa mo doon sa pinagkaloob na yun ng Panginoon? Kaya mga kapatid,
ang Panginoon ay banayad magalit at sabi nga ay patas ang kanyang sabi nga ay sa atin, pagtrato. Ayan. Hindi po niya tayo hindi po niya tayo tolerate sa anumang mga bagay na hindi talaga dapat. So, ayan. Ang sabi pa po doon, sabi nga dito ay, the easy thing to do is quit, saying, well, no one around here appreciate me. I was rebuked and I know I was right in what I did. Do not give into the flesh. Get in prayer and stay there until, sabi nga, doon sa 1 Peter chapter 20 chapter 2 verse 20 has become a part of your very being. Sabi doon, victory will spring forth and you will say with David of old, I will bless the Lord at all times. Yan, praise God. Diba? Kaya nga po yung mga verses na ito na nababanggit mga kapatid, i-take note po natin at pag-aralan po natin yan. Alam nyo, marami pong revelation na ibibigay sa bawat isa sa atin itong mga verses na inilagay po dito sa mensaheng ito. Ano po mga kapatid? Kasi ang inihahalimbawa po dito ay talagang sabi nga ay yung nakaranas na. Amen? Katulad nito, 'di ba? Yung sa 1 Peter, ibig sabihin ito sa 1 Peter, yun doon natin matatagpuan na talagang sabi nga may mga may mga pinagdaanan talaga sila na pwedeng magbigay sa atin ng encouragement para sabi nga ay magkaroon tayo ng mas higit pang pagtitiwala sa ating Panginoon, na huwag tayong panghinaan ng loob, man yung mga pinagdadaanan natin. Kasi mismong noon man ay may nangyari na o may nakaranas na ng katulad din ng pinagdadaanan natin. Maaaring may mga pagkakaibang paraan, pero iyon ay sabi nga ay pwedeng maging solusyon yung mga naging naging karanasan nila ngayon sa ating pinagdadaanan ngayon. So, yun. Sabi nga po doon sa sabi po doon sa awit or Psalms chapter 34 verse 1, I will always thank the Lord. I will never stop praising Him. Amen? Sabi nga ay, si Yahweh ay aking laging pupurihin sa pasasalamat. Di ako titigil. Ayun. Ibig sabihin, kahit po pala tayo dumadaan sa punto ng buhay natin na tayo ay nadidiliman. Ayan, parang kaya pala sabi ko nga lahat talaga ng ginawa ng Panginoon kung i-apply mo sa buhay mo, ganun din. May araw, may gabi, mayroong minsan ang panahon ay makulimlim, 'di ba? Alam niyo 'yon. Minsan yung may panahon na or may time na nagbubukang liwayway yung buhay natin mga kapatid. Ganun din. Amen. Ganun din po mga kapatid. Kaya kung hindi po natin lubos na uunawain, ang bawat salita na naririnig natin mga kapatid ay para lang talaga itong nagbasa tayo ng isang parang yung storybook na yan. Na parang habang binabasa lang natin, may naiintindihan tayo. Tapos na, 'di ba? Ganun lang. Pero ang masakit dito mga kapatid sa ating mga tao kung alin yung mga books or yung mga salita na wala naman talagang maidudulot sa atin na maganda at magdudulot pa sa atin ng paglalayo sa Panginoon. Bakit? Alam niyo po ba na yun yung pinakamadali natin ma-entertain? Sa totoo po, ako nararanasan ko po yan mga kapatid. Kaya kung wala tayong, sabi nga, wala tayong ganun katindi o ganun kalalim na pagkakilala sa Panginoon, lagi po tayong mapapahamak, lagi tayong mapapasubo sa gulo. Pero subukan niyo po na kapag tayo ay babad sa prayer at lagi tayong nakasangguni sa ating Panginoon, kahit may dumarating na minsan ay mga salitang hindi natin inaasahan, wala na lang sa atin. Parang
masasaktan ka kasi hindi ka naman sanay na pinagsasalitaan halimbawa nung ganitong tao o kung sino man. Sabi nga, pero after nung marinig mo na yun, parang ang pumasok dito, lumabas na ulit dun sa isang tainga mo. So, ganun po mga kapatid. Tapos maaalala mo na nung araw, pagka ganun ang ginawa sa iyo, hindi ka papayag. Talagang ririsbakan mo siya ng mas masakit pa, mas milma pa doon sa ginawa sa iyo. Tama, hindi. 'Di ba? Ganun po tayo nung araw. Pero ngayon na sabi nga ay binibigyan na tayo ng Panginoon ng mas malalim na pangunawa dun sa kanyang mga salita na naririnig natin. Iba na, maraming pagkakaiba at ibang-iba na po talaga mga kapatid. Yun po, doon mo makikita na talagang sabi nga, binabago tayo ng Panginoon. Ano po, dapat alam natin yun sa sarili natin, mga kapatid. Pero kung tayo po mga kapatid, may mga bagay pa ngayon na nilalakaran na sa tingin natin parang hindi naman nga yata ako nababago. Maganda rin po yun na tinatanong natin ng mga sarili natin at kung willing naman talaga tayong magpatuwid, mga kapatid, magpasako po tayo. Kahit na po masaktan tayo, kasi kailangan talagang masaktan 'pag tinutuwid. Yung sugat nga, sabi ko nga sa inyo, yung sugat na 'yan, masakit 'yan habang ginagamot, ginagalaw-galaw, 'di ba? Hindi ka papayag, 'di ba ayaw mo pagka may sugat ka, ayaw mo na maano man lang 'yan, masaling, 'di ba? Kasi masakit nga, 'di ba? Gano'n din yung ating mga ego. Kapagka yan ay nasaling, talagang masasaktan tayo. Pero depende nga yan sa ating mga kapatid kung kaya nating tiisin, kung marunong tayong magpigil, mag-control, 'di ba? So, matuto tayong mag-practice mga kapatid sa lahat ng ating nararanasan. At ang Panginoon naman po ay talagang sabi nga kung totoong blood covering tayo, sabi nga, hindi naman ang Diyos hahayaan na padanasin tayo ng hindi naman natin kayang tiisin 'di ba? Alam ng Panginoon kung hanggang saan natin kayang tiisin ang lahat ng bagay sa buhay natin. Amen? 'Di ba? So doon nag-uumpisa yung ating malaking pag-asa, yung ating mga sabi nga ay yung mga pagpapala na inaasahan natin sa Panginoon, hindi hindi tayo dapat laging nakapukol sa material, sa mga pinansyal na 'yan. Mga kapatid, pinakamasarap talaga ngayong asahan is yung presence ng God sa buhay natin na ating maranasan lagi. Yun po, kumpleto na po yun kapag binigay ng Panginoon. Hindi mo na kailangan pang mangamba na baka wala kaming kakainin, baka bukas ganito, baka mamaya ganito, baka ano kaya yung nangyayari na sa aking anak, sa aking asawa o ganito. Lahat po yun, sabi nga, mawawala kapag ka po ang presence ni God ang lagi nating aanyayahan sa buhay natin. Ano po, kaya napakasarap po talaga mga kapatid na pagbulay-bulayan ay ang salita ng Diyos at hindi po yung mga bagay na andyan lang sa paligid natin. Wala pong maidudulot sa buhay talaga natin. Opo, totoo yan. At saka talagang tatanda ka, papangit ka talaga mga kapatid. Opo, totoo yan. So, di bali na mga kapatid na pumuti ang buhok natin Ano oras? dahil iyan ay putong ng Ano oras? ng biyaya yan ng Panginoon. Bakit inaabot pa ng pagputi yung ating buhok? Yung iba nga namatay na itim pa ang buhok, 'di ba? Kung iisipin natin mga simpleng bagay pero napakalalim ng itinuturo ng ating Panginoon sa atin. Tama ba po? So, napakasarap na maranasan at maramdaman kung papaano ang Panginoon ay sa atin ay gumagawa o kumikilos. Amen? At sabi pa nga po dito, lagi nating lagi nating purihin ang Panginoon sa gitna ng unos sa buhay. Lalo tayong magpuri sa Panginoon, hindi lamang doon sa nasisiyahan tayo sa binibigay ng Panginoon. Hindi lang yun. Mas dapat tayong magpuri kapag dumadanas na tayo ng kaubusan. Opo, sa totoo lang, dati ako, kaban-kaban, ang bigas namin binibili, kaban-kaban, di ako kontento na yung aming palabigasan ay nag-EMT yan, ganun. Pero ngayon kahit po empty yan, kahit per kilo-kilo, wag lamang akong mangutang ng bigas na kakainin namin. Okay, ito yung niloob mo, Panginoon, mag-per kilo kami. Meron kaya tayo ng luggage dun sa para maganda.
no, sa unang Panginoon. Kasi alam ng Lord kung ano talaga yung Sa ano, sa totoong motibo natin sa mga sa guest house, ginagawa nakita mo natin. na Ano lagi po? ito. So, laging, ibig Ha? sabihin, laging Magaganda andiyan yung lagi. Bless the Lord, oh my soul. sa point 7. Ang sabi po doon sa point 7, sabi, must follow orders immediately and correctly. In order to be a good leader, one must be a good follower, and being a good follower means taking care of things quickly and efficiently. If you aspire to become a leader, then the one you serve today must be able to depend upon you to carry out his directives. Here are some simple key to help you to become a better follower so that someday you may be a better leader. Ayan, napakaganda po nito, no? So, ang madaling desisyon ay ang sumuko na lang at sabihing, total, wala namang nalulugod sa akin dito. Sabi nga, ako ay sinuway kahit na alam ko namang tama ang ginagawa ko. 'Di ba? Gano'n naman talaga tayo, 'di ba? Gano'n tayo, no? Yung parang alam na alam natin sa sarili natin na tama naman yung sinabi ko, tama naman yung ginagawa ko, pero parang nire-reject pa rin ako, 'di ba? Totoo, 'di ba? Ayan, madalas 'yan nararanasan natin lalo na nga tayong mga dinidisciple, 'di ba? Siyempre, ang nakakaalam lang talaga ng totoong tama is yung mas ahead sa atin sa pananampalataya. Kaya napaka-importante mga kapatid na tayo ay marunong tayong magpasako. Tama po, tatandaan po natin kasi ang pagpapasako po, yan po ay tanda ng tayo ay nire-respect natin ang Panginoon sa buhay ng mga tagaturo or nagdidisipulo sa atin. Ayun. So kahit nasasaktan tayo, sige lang, unawain natin dahil sila man din ay baka mas matindi pa nga ang pinagdaanan nila kumpara doon sa ginagawa nila sa atin na pagtutuwid. Tama po? So napakaganda po doon na laging nandoon po mga kapatid yung pag-ibig na nanggagaling sa ating Panginoon. Tama po? So doon po matatagpuan po natin yan doon sa 1 Peter chapter 2:20. Ayan. Sabi nga doon sabi doon, huwag kang magpatalo sa laman. Manalangin ka hanggang ang 1 Peter chapter 2:20 ay maging bahagi ng iyong pagkatao, o 'di ba? Kaya nga po mga kapatid, napakahalaga po yung mga verses na inilagay dito sa mensaheng ito ay ating ma-take note. Kasi baka iyan po mga kapatid ay maging yan po yung katugunan ng ating pangangailangan ngayon. Kasi nakadikit po ito doon sa inihahayag ng Panginoon na mensahe niya. So, ibig sabihin, kung atin itong pag-aaralan nandito, ito yung kakatagpo sa ating mga pangangailangan. Ako, wala po akong kaalam-alam doon sa kung ano man po yung inyong pinagdadaanan, pero ako po, nabasa ko po ito kanina lang din, yung mga verses na ito. Sabi ko, kaya pala ito yung ikinabit dito sa mensaheng ito. Oo nga. At maraming bagay na kinatagpo ako ng Panginoon kung bakit sabi ko, kaya pala may 1 Peter chapter 2:20. Ayan. Ito, kaya sabi doon ay maging bahagi ng iyong pagkatao. Tama? 'Di ba? Pagkatao, bahagi ng ating pagkatao. Tama? Sisibol ang katagumpayan at sasabihin mong tulad ni David na sa lahat ng pagkakataon, si Yahweh ay aking pupurihin. Pagpupuri ko sa kanya'y hindi ko patitigilin. Ayan, yan nga po yung sabi doon sa with 34 verse 1. O, 'di ba? Yung mga verses na yan, mga kapatid, napaka-importante po, At sabi po,
dapat agad at tama ang pagsunod mo sa mga utos upang maging mabuting pinuno. Dapat ay mabuting tagasunod ka muna. Ayun. Sakto, di po ba? Huwag tayo munang maghangad na tayo ay maging leader, mga kapatid. Bago tayo maging leader, talagang kailangan munang dumaan tayo sa mga tests and trials. Talagang kailangan nating, sabi nga ay, pasako. Amen? Hindi tayo pwedeng maging leader. Kaya nga sabi, mayroong leader-lideran. Ibig sabihin, kung may leader-lideran, di may Diyos-Diyosan nga. Di po ba? Kapag ka ikaw leader-lideran lang, ibig sabihin, ang sinusunod mo, Diyos-Diyosan. Amen? Tama po, Dapat agad at tama ang pagsunod natin. Sabi doon sa mga pinag-uutos sa atin, upang maging mabuting pinuno o leader, dapat ay mabuting tagasunod muna tayo. At sabi pa doon, at ang mabuting tagasunod ay nangangahulugang ginagampanan mo ang mga utos nang walang patumpik-tumpik at may tamang diskarte. Ayun, praise God. Na ibig sabihin, kung tayo po mga kapatid ay susunod ng tama, susunod tayo ng walang pagrereklamo, walang sabi nga pag-aalinlangan, hindi patumpik-tumpik, parang sige, mamaya na lang ako susunod. Gusto ko munang gawin itong mga ganitong bagay. Yan po yung isa sa mga patumpik-tumpik. Sige, maiwan ka na, magra-rapture na, mga kapatid. Maiiwan ka talaga pag nag-rapture kung ikaw ay patumpik-tumpik. Tama po ba? So talagang sabi nga, palakasin natin ang ating pananampalataya, ang ating pagkakilala sa ating Panginoon para kung dumating man sa punto na mag-rapture na, mga kapatid, mangunguna tayo. Amen? Sabi nga tayo ay nakaparada na nakapila tayo sa parada ng magumpay tayo po yun, mga kapatid. Amen? Sino po yung magsasabi ng amen na siya ay kasama sa parada ng mananampalaya? Amen? Sige, raise hand nga po. Thumbs up nga. Praise the Lord. Amen. Praise God. Ayaw nyo Sige, bahala kayo. Maiwan kayo sa rapture. Praise God. Ayan. So sabi doon, dapat ay ginagampanan ang mga utos nang walang patumpik-tumpik at may tamang diskarte. Ayan, hindi diskarte-diskartihan lang, mga kapatid. At ang gagawin nating diskarte lagi ay sa kaparaanan ng ating Panginoon. Laging sa Panginoon tayo hihingi ng kaparaanan. Hindi yung diskarting tatanungin natin halimbawa kung sinong tao, lalo na kung wala naman takot sa Panginoong Diyos at hindi alam kung ano yung tama at mali, at doon tayo hihingi at magbibigay ng idea sa atin. Ay naku, mga kapatid, sa halip na ikaw ang tangay sa kanya sa mabuti, ay ikaw ang mapapahamak. Tama? So wala po yung maidudulot na mabuti sa atin. Kaya yan, huwag tayong patumpik-tumpik, mga kapatid. Sabi, kung nais mong maging pinuno, dapat ay siguraduhin maaasahan ka ng iyong pinaglilingkuran ngayon na magagampanan mo ang kaniyang mga utos. Ayan, napakaganda, mga kapatid. Ang dami po dito na mga DH sa atin dito sa Zoom. 'Di ba? Yung mga amo nyo, 'di ba, kadalasan masusungit sila, kadalasan masasama din talaga ang ugali, 'di ba? Pero mga kapatid, yan man ay nararanasan natin, dapat ang alamin na po natin diyan ay kung ano yung magandang bagay na makikita natin dito sa mga taong ito, 'di ba? Bakit ba ito'y napakasungit? Bakit ba ang damot-damot nitong amo ko? Mga kapatid, alam niyo po, ikaw ang gagamitin ng Panginoon diyan sa taong yan, diyan sa amo mo na yan. Di ipakita mo lagi yung tama, ipakita mo lagi na ikinagpapakumbaba. Alam niyo, pagka po totoo sa puso natin yung pagpapakumbaba, walang mintis yan. Ang Diyos ang hihipo dyan sa amo mo na yan. Naranasan ko po, mga kapatid. Mayroon po kasing second wife yung aking employer. Talaga namang kakaiba doon sa tunay kong employer na babae. Ay nagpanggap siya. Sabi ko, ang pinagtataka ko, mga kapatid, bakit doon sa family picture ng mga anak ni Akong, sabi ko, wala siya doon.
Sabi ko, pero ito ang asawa ng employer ko. Alam mo, one time, dumating yun, yung pinaka-second wife ng aking employer. Tinanong ko siya, kasi napakasungit niya po sa akin at saka masyado siyang namamakialam. Yung instruction niya, hindi iba doon sa, iba yung instruction niya sa instruction ng tunay kong mga amo sa mga anak ni Akong. So naguguluhan ako, sabi ko, sino ba ang susundin ko? Alam nyo kung ano ang inalam ko sa taong yon. Sabi ko, teka, parang hindi, ito yung family picture ni Akong. Sabi ko, wala siya dito. Ay, sino siya? O, di ba? Yun po, ibig ko sabihin, yun ang ating tutuklasin mga kapatid. At nang nalaman lamang ko sa kanya mismo, sinabi niya na second wife ako. Ay, second wife ka pala eh. Eh, hindi ikaw ang susundin ko. Siyempre, yung original na aking amo ang susundin ko. O, di ba? Pero hindi ko naman siya binastos o ano, kundi parang tumanim lang sa puso't isip ko na, ay ba't ikaw ang kailangan kong sundin, di ba? Unang-una, hindi ikaw naman ang nagpapasweldo sa akin, di ba po? So alam niyo mga kapatid, nakayanan ko sa loob ng 3 taon yung asawa na yun na second wife ng employer ko. Parot parito man siya, labas-pasok man siya. Sige lang, sabi ka lang ng sabi kung anong gagawin ko. Sabi ko naman hindi ko naman ikaw kasama dito palagi. Pasulpot-sulpot ka lang. Eh ano bang alam mo kung sinunod ko yung iyong ano, yung instruction mo. Eh mayroon naman ako talagang list na dapat kong gawin, 'di ba? Ito ang tama. So ito yung gagawin ko, 'di ba? At alam ko na yung aking sinusundan, sure ako na ito talaga yung gusto ng amo ko, 'di ba? Sila yung amo ko, kilala ko. Kaya yun po yun mga kapatid, dapat alamin po natin kung papaano natin sabi nga magiging makikita kung anong kabutihan ng pangit na ginagawa sa atin. Ano po? Yun, napakaganda po yan mga kapatid, lalo na kung tayo nga ay, sabi nga ay may mga amo. So, marami po akong naging amo, alam niyo yun mga kapatid, no? Hanggang sa, di ba nga, na-share ko sa inyo yung aking life testimony na naranasan kong ang pagkain ng pusa ay ako na muna ang kakain at halos ang pusa ay wala nang makain. Yung mga pinagmumuan ng aking mga amo, sinisimot ko at ang akala nila ay sa pusa ko yung ibibigay pero hindi nila alam na ako ang kumakain nun. At yung pusa nakakaawa, ngiyaw ng ngiyaw, walang makain, 'di ba? So, yung po mga bagay na ganoon, sabi nga, kita ng Panginoon sa atin kung paano tayo kumikilos, gumagawa ng paraan na ay ikakabuti, ano? Hindi naman yun masama kasi hindi natin yun ninakaw, ano? Talagang yun ay mumu. Mumu, yung pinagtirahan ng mga mayayaman. Kaya siguro kaya nakilala ko nga ang Panginoon kasi hindi ko yun makakalimutan yung mga karanasang iyon. At ngayon, tingnan mo naman na hindi man tayo mayaman sa pera o sa ano, sabi nga ng mga apo ko, mga kapatid, laging tanong ng mga apo ko, Mama, mayaman ba tayo? Tapos hindi ako sasagot. Sila na rin po ang nagsasabi mo, di ba mama mayaman tayo kasi si Jesus yung Lord natin. Sabi niya, si Jesus yung nag-bless sa atin. O, di ba? Alam mo na, yun naman ang sagot ko sa kanila. So, ang mga bata, naiintindihan nila na ang tunay na yaman ay hindi yung mga nakikita nilang material na bagay, o di ba, maganda ang bahay mo, may mga kasangkapat, kumpleto kang kasangkapan, hindi sila doon. Lumalaki sila na hindi iyon ang nakikita nilang totoong yaman. Kung hindi, yung sabi nga, yung si Jesus na nagbibigay ng blessing, yun ang alam nila na tunay na kayamanan. Kaya, mga kapatid, napakasarap po na bahagi po natin yon lalo na sa mga bata, ano? Lalo na kung tayo ay may mga, sa pamilya natin ay mga nagsisimula pa lang, nagkakaroon tayo ng mga apo, ng mga panibagong anak, yung mga anak natin. So, yan po talaga, pinakamagandang pundasyon po yun sa atin sa ating pamilya, no? At siyempre, pagka po yan ay ating nagampanan, ay pilit at pilit makikita yan ng iba ka. Paglabas natin ng tahanan, makikita tayo ng ibang tao saan. Kaya sabi nga, dapat sa pamamahay pa lang natin o sa ating pamilya, napapractice talaga po natin kung ano yung ating mga ipinapangaral katulad nito. No po, hindi man natin perfect, pero sabi nga, at least naman, mayroon tayong nai-apply, ano, at dapat mas nasain natin na mas marami na i-apply compared do sa hindi i-apply. So, ayan, maraming salamat sa pakikinig nyo. At ito pa nga po ang sabi doon,
Sabi dito, ang mga, sabi dito, mayroon po tayo dito mga tatlong bagay. Ito yung tatlong bagay na dapat natin susundin. Sabi dito, narito ang ilan sa mga simpleng pamamaraan kung paano ka magiging mabuting tagasunod upang balang araw ay maging mas mabuti kang pinuno. Ang una, number 1 po, isulat mo lahat. Ayan. Maaaring iniisip mo na iyon lang, yun. Parang sinasabi natin minsan, yun lang yun. Parang walang kabuluhan, parang yun lang naman pala kasimple. Ano naman say yan? Parang, yung ba, kasi nga, hindi tayo nagpapahalaga doon sa sinasabi, ano ho. Pero kung ating uunawain, malaking ano pala yun, no? Malaking impact pala yun sa akin kapag ka inintindi ko, no? O sinunod ko, ayan. Ngunit, maging practical tayo. Isinulat ng Diyos ang lahat upang hindi tayo makalimot. Ayan, katulad sa Biblia, nandiyan na nga lahat, kompleto na, no? At babasahin na lang natin, di ba? At susundin natin. Yan po yung Biblia. Yan po ang itinuturo sa atin ng Biblia. Ang Diyos po talaga ang nagkaloob niya. At sabi po dito, isulat mo ang lahat ng ipinag-uutos sa iyo tulad ng isang serbidor na naglilista ng order ng pagkain. Siguraduhin mas naibibigay mo sa pinuno mo kung ano ang eksaktong kailangan niya. Yun yung number 1 na halimbawa. Kung ikaw, sabi nga, ay maglilista, siguraduhin mo na yung iyong nililista ay talagang yun yung kailangan. May kakayahan ka na ma-provide doon sa pinuno or doon sa leader mo kung ano yung mga pangangailangan niya, di ba? Dapat marunong tayo. Marunong tayo kung ano ang kailangan ng ating leader. Paano, katulad, halimbawa, Pastor Randy. Pastor Randy magpipreach sa isang malaking gawain. Makakati mo ba bilang isang, halimbawa, isang kamanggagawa na si Pastor Randy ay nakabrief lang doon? Di ba? Di ba hindi? Siyempre, mag-i-effort ka doon. Bibigyan mo si Pastor Randy sa abot na makakaya mo. Kung wala ka man taglay ng kailangan ni Pastor Randy, maghahanap ka niyan. Mag-i-effort ka. Halimbawa, like sabihin ni Sister Beverly, Nanay Andrea, baka mayroon ka dyan na blazer kasi si pastor nakasando lang. Magpipreach. Di po ba? So, ganun po ang pagsuporta natin sa ating mga leader. Dapat mayroon tayong puso na sabi nga ay marunong tumingin doon sa pangangailangan ng ating leader. Tama po ba? Hindi man sila magsabi, pero ikaw mismo na, na kumbaga ay dinidisciple niya o katulad natin, inaalam natin, kaya nga tayo isang pamilya. Sa pamilya natin, di ba, mga anak natin, alam natin kung ano yung pangangailangan nila. Halimbawa, pagising sa umaga, siyempre, kailangan nila ng kape, ng gatas, kailangan nilang kumain, di ba? So, how much more yung leader or yung biyaya ng Diyos sa buhay natin spiritually, ang hindi po natin, sabi nga, alamin kung ano yung pangangailangan nila. Di ba? Pero ngayon parang baliktad eh. Alam niyo, sa totoo, na-amaze ako. Mas yung mga leader natin, mas inaalam nila yung pangangailangan natin. Di ba? Sila po talaga yung, parang kumbaga ramdam nila kung ano yung pangangailangan natin. Alam niyo talagang, sabi ko, napakabuti ng Panginoon, kasi hindi pa man tayo nagsasabi, alam na nila kung paano kanila maaabot. Sana, sana mga kapatid, tayo ganun din sa kanilang mga leader, no? Bilang sila spiritually ginagamit ng Panginoon, alam niyo, wag tayong makinayang sa pwede nating ibigay sa kanila. Alam niyo, meron po akong isang patotoo tungkol sa mga bagay na ito. At ito po ay dati hindi alam ng aking mga mahal sa buhay. Kaya po ako'y napapagalitan ng mga kapatid ko. Sabi ng mga, ayan ba? Yan ang pastor niyo, yan ang pinapayaman mo. Ang galing din niya. Ano po sa'yo, Samantalang yung mga magulang mo na sabi nga, nangangailangan din ng mga bagay niyan, hindi mo mabigyan. Yun po yung masakit doon, mga kapatid.
hindi nila alam na sa puso ko mas inuuna ko ang Panginoon. True doon sa mga lingkod ng Panginoon. Alam niyo, tingnan niyo po ang ginawa naman ng Panginoon. Ito, true to life po ito mga kapatid sa aming pamilya, sa aking mga kapatid. Nung namatay po ang tatay ko, alam niyo po, nung namatay po ang tatay ko, walang mapaglilibingan. May St. Peter na pero wala naman siyang mapaglilibingan. Pero ipinakita sa kanila ng Panginoon po yung panggaganoon nila sa akin. Pumingin ang Diyos sa buhay ng aking asawa. That time, nasa abroad ang asawa ko. Yung pagkakataon po na yun, alam niyo po, ang asawa ko ang ginamit ng Panginoon para ma-provide yung paglilibingan ng tatay ko. Diba? Talagang panghuhulaan ng Panginoon yung panghuhusga sa atin, mga kapatid. So kaya nga sabi ko nung isang gabi kay Sister Fed na magkausap kami, alam mo Sis Fed, sabi ko, ang pagkatawag ng Panginoon sa akin yun eh. Opo, totoo po yan mga kapatid. At ako'y naa-amaze kasi, di ba, hindi ko po yun kayang gawin mga kapatid. Siyempre, unang-una, titignan ko din yung amount. Yung pera talaga, di ba? Pangalawa, pwede akong pagalitan ng asawa ko. Bakit naman ganun kalaki yung binigay mo, di ba? Pero kahit kailan hindi po naghanap ang asawa ko, sa totoo, ibig sabihin, word ng Lord yung bibig ng asawa ko, kinontrol, di ba? Pero sa ibang bagay, sa totoo, naghahanap ang asawa ko. Pero yung mga ganoong pagkakataon, alam niyo, hanggang ngayon, iniisip-isip ko, sabi ko, imagine, hindi ng asawa ko hinanap sa akin yung halaga na yon na ibinigay ko doon sa pamilya ko, di ba? Kaya po, sabi ko po sa inyo, hindi po talaga, sabi ko, yung pagkatawag sa akin ng Panginoon ay hindi po parang kumbaga pipitsugin lang yung pagiging pananampalataya ko. Totoo po mga kapatid yun eh. Kaya po, tayo, bawat isa po sa atin, gawin po natin at sikapin po natin na ganun na maging unique tayo sa pagkakatawag. Eh, ano ba kung tayo batuhin ng mga yan? Hayaan mo sila, batuhin lang nila tayo ng batuhin. Basta go lang tayo. Kung ano po yung gusto natin na sabi nga ay kakayahan natin na masunod yung kalooban ng Panginoon sa buhay natin, wala pong masama doon. Kasi sila mismo, ang Diyos mismo, sabi nga, ang magpapakita sa kanila ng mga bagay na kamangha-mangha sa buhay mo na ito hindi lang Diyos hahayaan na hindi nila makita. Ipapakita mismo sa kanila ng Panginoon. Amen? So doon po nagsisimula yung magkakaroon sila ng paglalasa na ito nga yung ginagawa nito, di ba? So ngayon ako, nagpupuri po ako patuloy. Nagpupuri ako at nagpapasalamat sa Panginoon na hindi man tunay kong kapatid, mga kapatid, ang nakakakilala sa Panginoon. Pero yung mga pamangkin ko, yung mga anak nila, mga kapatid, sila na po yung mga pamangkin ko nagtitestimony sa akin, nagchat-chat, na talagang sabi nga po nila, Tita, napaka-big heart mo. Ngayon ko po naunawaan yung ginagawa niyo sa amin. Yung kahit na po kayo inaaway ni Mama, kahit po anong sinasabi sa inyo ni Mama, bakit ganun tita, every time na pupunta kami sa inyo, parang laging may bonggang handaan, sobrang niyo po kami ini-entertain, lahat po ng magagandang bagay na pwede niyo ibigay, doon nilalabas niyo, yung ganon, di ba? Pero all glory to God, kasi sabi ko, nakikita niyo ang kabutihan ng Panginoon sa buhay ko, sabi ko, yun po ang sinasabi ko sa mga pamangkin ko. At then, yung mga bata ngayon, mga kapatid, ay nasubaybayan ko ang paglaki. At syempre, ako din, kilala nila nung hindi pa rin ako born again. Ngayon, very, po sila sa akin, parang alam niyo po yun, yung sobra nilang nire-respeto tayo, gano'n. Sobra po nilang nire-respeto tayo. Kasi bakit? Yun nga nakikita nila at nararamdaman siguro ang kabutihan ng Panginoon sa atin. At yun ang talagang dapat makita at maramdaman ng mga taong nami-merciful sa atin. So po, kung itong taong ito ang bumabato sa atin, talagang sa totoo mga kapatid, hindi po ito madaling tanggapin. Pero sabi nga, mapapractice natin ang mga bagay na ito through the power of the Holy Spirit, sabi nga, sa buhay po natin. Kaya yun po, yan, kapag tayo ay tinatawagan, halimbawa, ng mga alam natin may sabit sa atin, sabi nga, sige ko, kausapin natin mga kapatid, walang masama doon mga kapatid. Basta siguraduhin mo sa puso mo na
ito yung kakayahan ko na ipakita sa'yo, ito lang yung kakayahan ko na ano, kasi kumbaga sabihin na natin na may lamat kahit papaano yung ginawa sa iyo. Siyempre, alam naman, hindi naman, Computer. sabi nga, ipokrita ka naman kung hindi mo naman tatanggapin na totoo naman namang nangyari sa inyo na hindi maganda tapos Theory. ikaw so sweet ka, pero deep inside, nandoon yung peklat na yun, di ba? Pero sabi nga kung ano yung literal na ipakita mo sa kanya, gampanan mo kasi walang maiitago sa ating Panginoon. Talagang kilala ang bawat isa sa atin ng Panginoon. Yun po ang katotohanan, di ba? So, yun lang, yun, dumako tayo sa ah, number 2, sabi nga po doon, humingi ka ng pagpapaliwanag mula sa iyong pinuno sa mga bagay na hindi mo nauunawaan. Siguraduhin mong tama ang pagkaunawa mo bago ka humayo at gampanan ang utos. Minsan, na ipapakilala natin ng mali ang ating sinusunod. Ayan, yan po dyan nga, sumasablay po talaga tayo sa mga bagay na yan. Dahil hindi malinaw sa atin kung ano ba talaga ang ibig niyang sabihin. Ayan. So, ibig sabihin, sa mga leader dapat tama yung iniuutos nila sa atin, tama. Tayo naman, sumusunod din doon sa sinasabi nila. Ang mali natin, sumasablay po tayo doon sa pagdi-deliver natin. Pag tayo na ang gaganap doon sa iniuutos, kasi inutusan lang talaga tayo ng mga leader natin. Hindi naman sila yung gagawa nun. Kaya nga utos di ba? Iniutos sa atin ng leader natin. Like ito, sinabi ni Pastor Randy, Andrea, ikaw ang tatayo, di ba? Inuutos lang yun ni Pastor Randy, pero hindi siya yung nandito na ngayon ay nagsasalita. Ako talaga. So ngayon, bilang ako'y naatasan at nautusan ng ating Pastor Randy, ano ngayon ang magiging respect ko dito sa inuutos sa atin? Siguraduhin ko daw na tama yung yung aking gagampanan, yung aking gagawin doon sa inuutos ni Pastor Randy. So, yun po yung mga kapatid. Laging nandun yung kasiguruhan na tama yung ating pagsunod. Yan. So, doon po sa number 3, alam ko ang sabi doon, bigyan ng pinakamataas na pagpapahalaga ang mga utos. Naku, ayan na, papaano daw mabibigyan ng pinakamahalagang pinakamataas. Ibig sabihin, paano mo mapapahalagahan ng higit pa sa kung anong utos, yung utos sa iyo ng iyong leader. Mas madalas, sabi nga marunong ka pa sa leader. Tama po ba mga pastor? Alam ko, yung mga pastor, tahimik pa yan, mamaya yan. Sige, manda kayo mga kapatid ha. Yan, yung po yun Madalas po, mas marunong pa tayo sa mga pastor natin. Pag sinabi ni pastor, punta ka doon at ipag-pray mo, i-hands mo. Sabi ko, naku naman, ito naman si pastor. Hindi pa naman talaga ako dapat maganito. Yan. Ako po, dati ganyan ako. Paano ba naman ito? Si pastor naman, bakit naman ako ipapadala doon? Bakit naman ako mag-pray over doon? Siya naman ang pastor, di ba? Ganyan ako po mga kapatid, ganyan ako. Ngayon, nauunawaan ko na talaga, sabi ko talaga mahirap pala ang maging pastor. At kung magsisinungaling naman ako, sabi ko nga, patay ako sa Panginoon naman ako magsusuli. Di ba? Wala ka talaga mga kapatid, susulingan dito. Talagang babagsak ka sa kamay ng Diyos, di ba? Kaya mga kapatid, go na tayo sa masayang paglilingkod sa ating Panginoon. At talagang sabi nga, andito na tayo mga kapatid. Kaya wag na natin entertainin yung makakasama pa sa kalooban natin, sa ating kaisipan. Bagkus, pasiglahin na po natin yung ating espiritu. Kasi ang Panginoon po ang nagbibigay nito at hindi ito kaya ng demonyo na agawin sa atin. Kasi ang Panginoon lang po, mga kapatid, ang mga pagbibigay nito sa atin. Kaya ito pa nga po ang isang sabi dito, ang kaniyang kasanayan ay nakakatulong sa akin. Parehong resulta ang makukuha mo kung buong puso mong gagampanan ang utos ng mabilis at tama. Ayan. So tayo mga kapatid ay sabi nga kinakitaan ni Pastor na may potensyal na ma-apply at magampanan yung kanyang ipinag-uutos. Anong sabi? Nasisiyahan siyempre. Kung nasisiyahan si Pastor, ay sino pa ang higit na nasisiyahan? Siyempre ang Panginoon. Tama po mga kapatid. Kasi totoo kasang
nga pala, Panginoon, ang mga pastor na yan at siyempre tayo din. Ganon din po yung mga kapatid. Kaya ngayong gabi, mga kapatid, nawa itong mensaheng ito ay nagkaroon ng isang, sabi nga, katugunan sa anumang mayroon tayo. At glory to God sa buhay ng bawat nakinig. Pagpalain ng Diyos ang salita niya sa gabing ito. Maraming pong salamat and God bless to all. Ayan, praise God po. Nag-pray na, Nay? Closing prayer, Nay? Ay, amen po. Sige po, Amen, mga amen po, kapatid. amen. Sige po, maraming salamat po, Ama, sa mensaheng ito na inyo pong pinahintulutan, Panginoon, na aming mapagulay-bulayan sa gabi ito, sa araw na ito, Panginoon. Tunay nga, O Diyos, na ang bawat isa na nandirito, Panginoon, bigyan mo sila, Panginoon, ng mga fresh revelation ayon sa inyong kapangyarihan, ayon sa inyong kalooban. At ako po, Panginoon, na iyong ginamit. Lubos po ako nagpapasalamat, Panginoon, sa pagsama ng iyong kapangyarihan, ng iyong banal na Espiritu, Panginoon. Patuloy po nawa naming maranasan ang iyong banal na presensya, Panginoon. At Lord, sa bawat isa na magbabahagi ng kanilang natutunan, kung anumang karagdagan, Panginoon, dalangin po namin na ito'y mas lalo pa namin maramdaman at mas lalo pa po, Panginoon, namin ma-i-apply sa aming buhay, sa katotohanan ng aming daang lalakaran, Panginoon. Maraming pong salamat at pakakiluhan mo, Ama, ng banal mong dugo, Panginoon, ang mga salitang ito na nahayag, Panginoon. Salamat po in the name of Jesus Christ. Amen and amen. Thank you po.